Wala ang isang dating opisyal ng palasyo kaugnay sa pinakahuling trust at approval rating ng dalawang pinakamataas na opisyal ng gobyerno. Malinaw na mensahe raw ito mula sa taong bayan. Sa pinakahuling survey na inilabas ng Publicus Asia, bumagsak ang trust rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 14% habang umakyat naman sa 39% ang kay Vice President Sara Duterte. Para kay dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo, hindi raw maipagkakaila na hindi maganda ang mensaheng hatid nito sa kasalukuyang administrasyon. Hindi na katakataka at inaasahan sapagkat yan po mawalang galang na sa ating kaibigang presidente, that is a handwriting on the wall. Kaya naman nanawagan ng dating opisyal ng palasyo kay Marcos Jr. na dapat gumawa na ng hakbang para magbago ang pananaw ng mayorya ng taong bayan sa kanyang panunungkulan sa bansa. Yan po ay nagpapakita na kung hindi po talaga magbago ang inyong mga pamamaraan sa pamamalakad ng ating bansa, maniwala kayo, mauulit ang nangyari sa ating kasaysayan na nakalulungkot, na ayaw nating mangyari, pero mukhang mangyayari pag hindi kayo nagbago, ang pangatlong pag-aalsa ng taong bayan. Sinabi rin ni Panelo na sa kabila ng mga posibleng mangyari ay hangad pa rin ng mga Pilipino na hindi na mauulit ang mga karahasang nangyari sa panahon ng Administrasyong Marcos Sr. Ang gusto ng Pilipino, magkaisa, maging mapayapa at maging maunlad tayo. Ang problema, yun ang pong mga niluluklok natin, masyadong matatakaw. Ang kakapal nga ng mga mukha nito, hindi natin malaman kung paano natin gagawing manipis ang mga mukha nito. Narito ang Balitang Pinoy TV. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, bakit nagpasalamat pa si BP Sara sa lahat po ng nangyayari ngayon sa pamilya nila. Nakuha pa pong magpasalamat ni BP Sara kay BBM, no? Nakakapagtaka rin. Okay, yan po ang pag-usapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Pag-usapan na po natin, no? Ito po, takantaka ko kung bakit po sinasabi ni BP Sara Duterte. Kahapon lang, no, sinabi niya na nagpapasalamat siya kay BBM sa mga ginawa niya sa tatay. Ito po, ibig sabihin yung pagpapakulong. Alam niyo, magaling talaga yung mga Duterte, no? Ganun po yung mga leader, no? Hindi po yan yung naghanap ng sisi. Lagi po silang nakakakita sa positive sa mga negative, no? Laging may natututunan, ganun po ang mga totoong leader. Ito po ang pahayag ni BP Sara. This really is ironic, but I have to thank Bongbong Marcos because there was forgiveness between me and PRRD for all that has happened in our lives. And we have a relationship now, a father-daughter relationship. Kung matatandaan nyo po, matagal pong panahon na si Sara Duterte ayaw, yung sinasabi ko nga matigas ang ulo, no? Bagamat wala po silang lantad na riff yung nag-aaway ng harap-harapan. Nakikita po natin na may kanya-kanya po silang kilos, lalo na sa politika, no? Nakikita po natin noong 2019, meron pong line-up si PRRD sa senatoriables. Meron din pong line-up yung hugpong ng pagbabago. Hugpong, no? Si BP Sara, under ni BP Sara. Tapos, yun pong 2022 mismo, di ba? Iba po yung direction nila. Si PRRD, gusto niyang tumakbo si BP Sara na presidente. In fact, pina-atras niya si Bongo. Pinaakyat niya pala. Hindi. Mali. Kaya po si Bongo, Vice President ang pinatakbo. Tapos si Bato ay Presidente. Kasi pagpa-file pa lang ni Bato, sabi niya anytime na gusto ni BP Sara na tumakbong Presidente, mag-giveaway siya, di ba? Replacement. So kitang-kita po natin yan, yung riff na yan na mag-ama. At least sa politika, kahit hindi po sa personal. No? Yan po yung ibig sabihin ni BP Sara na dahil dito sa ginawa ni Bongbong Marcos sa tatay niya, nagkaroon na po sila ngayon, no? Nagkapatawaran between me and PRRD, no? Sa kay BP Sara at kay PRRD.
at saka sa mga nangyari sa kanila nung mga nagdaan. Yun nga, yung nagsusuwagan yung mag-ama eh. Ayaw pasakop sa isa't isa. Ngayon po, completely, si BP Sara surrender na sa kanyang tatay, di ba? Kasi siguro nakita rin ni BP Sara yung wisdom ng kanyang ama, no? Na kung si BP Sara nakinig na siya na yung tumakbo na presidente, katulad ng kagustuhan ng kanyang ama na magpresidente siya, hindi sana natin inabot. Kaya lang wala pong ganyan yung mga Duterte, hindi po sanay nasisihan eh. Kaya nga po asar na asar ako dito sa mga supporter ng Duterte na ang hihilig manisi. Samantalang yung mga Duterte, nakakulong na si Tatay Digong, wala pong paninisi na nagaganap. Wala pong sisihan. Na hindi mo pa maringgan si Tatay Digong na kung tumakbo ka sana anak ng presidente. Wala po eh. Sa kanila lahat, ginawa nila yun kung ano man. Sabi nga ni Tatay Digong, yung mga ginawa ko para sa bayan. Tapos, walang pagsisisi. O ngayon, si BP Sara, nakita naman natin, very positive siya. Very positive. Kasi ngayon lang na-realize ni BP Sara na yung kinampihan niya talaga, no? Ibang uri ng nilalang, bukod sa wala ng utang na loob. Okay lang nang huwag kang tumanaw ng utang na loob, eh. Pero yung hindi ka na tumatanaw ng utang na loob, eh, ikaw pa ang cause. Ikaw pa ang magiging dahilan para sa kapighatian ng kapartner mo, ng kaalyado mo ng mga Duterte. Eh, putya, ibang klase talagang utak. Hindi ka na nga sinasabihan na tanawin mo utang na loob na dahil yung tatay ko yung, no? Hindi mo na nga tinanaw yung utang na loob na sa tagal ng panahon na yung tatay mo ay naka-display lang yung katawan doon sa Ilocos na hindi maipalibing ng lahat ng presidente. Yung nagpalibing, yun pa ngayon ang ikaw pa ang dahilan para makulong. Ibang klase rin, no? Hindi na tumanaw ng utang na loob. Siya pa ang cause para makulong si PRRD. Talagang wala ka talagang believe ka talaga rito sa utak ng mga Marcos, no? Ibang uri sila na nilalang, hindi po sila katulad natin. Hindi po sila katulad ng pangkaraniwang politiko. Alam niyo po yung sinasabi ng mga pangkaraniwang politiko? Delikado yan. Pag yan kunwari, binigyan ng pera ng isang negosyante. Delikado yan kasi tatanaw ng utang na loob ron sa nagbigay sa kanya ng kampanya, yung perang pangkampanya, yung campaign na fund. Di ba? Ang mga politiko ganun eh. Delikado yung mga namimigay ng campaign fund niya kasi manghihingi yan ng kapalit. Eh, ibang klase itong mga Marcos eh. Hindi na tumanaw ng utang na loob. Dalawa po ang pangunahin nilang utang na loob sa Duterte. Pinalibing yung tatay niyang Marcos Sr. At ikalawa, Duterte mismo, si Sara mismo ang nagpanalo. Hindi po sa amin galing yan. Kay Aimee po mismo nang galing yan. Kung wala mga Duterte, hindi mananalo ang mga Marcos. Huwag ka nang tumanaw ng utang na loob. Pero wag naman ikaw sana yung maging sanay ng kasawian ng mga kapartner mo. Wag mo nang gantihan pala. Wag mo nang gantihan yung kabutihan. Eh, hindi lang ginantihan eh. Talagang ibang uri po talaga. Pero ganun pa man, nakakita pa rin po ng positive. Nakakita pa rin po ng positive si BP Sara. Kasi nga, dahil dyan, nagkaroon sila ng father and daughter relationship. Naging close po sila sa isa't isa. Dati may natatandaan pa ako na yung I will not give light to the PDP laban na candidates anymore. Di ba? Yung sa 2022, ayaw niya na makialam sa partido ng tatay niya. Ngayon, all-out support po si BP Sara. All-out support na kay Tatay Digong. Yung ganun din yung ama sa anak. Hindi, si Tatay Digong naman, hindi naman nawala yung suporta niya kay BP Sara eh. In fact, tatakbo na si Bongo na Vice President eh. Nung nag-file po si BP Sara ng Vice President, pina-atras niya si Bongo para magpresidente, pero umatras din. Anyways, ganyan talaga buhay. Tapos na po yan, pero nakakita pa rin po yung mga Duterte, sabi ni BP Sara. Nagpapasalamat pa rin siya kasi naging close yung mag-ama eh. Pero mo, araw-araw sila nagkikita noon. Noon, tanungin mo, nung hindi pa nag-aaway-aaway, hindi kami nagkikita, hindi kami nagkakausap, laging ganun. Ngayon, araw-araw may update si BP Sara galing kay Tatay Digong. Halos araw-araw. Okay, punta na po tayo rito sa dito po kay Torre, no? Nakakatawa po yung gustong palabasin ni Torre na hindi totoo yung pinalalabas na siya yung most hated, no? Ito po ang sinabi ni Torre. Bakit marami ang nagpapapicture sa akin? Nakita niyo naman, Dinala ko ang 3 anak ko sa isang mall. Magkakasama kami at pinag-mall ko sila eh.
Bakit marami namang nagpapapicture sa akin? Alam niyo po, okay naman yung sinasabi ni Torre, no? Pero hindi po ibig sabihin na hindi kayo motivated. Kasi kahit ikaw DDS, ang ibig sabihin lang po niyan, General Torre, kayo po ay sikat, no? Sikat po kayo. Pero hindi po ibig sabihin no, na natutuwa po sa inyo lahat. Tandaan po ninyo, very polarized po. Very polarized pa rin ang Pilipinas ngayon na maka Marcos at saka maka Duterte. Kaya nga po straightan ang laban eh. Very polarized po tayo. Marami po talaga. Kung mga BBM supporter po, di magpapapicture sa inyo. Yung mga Duterte supporter naman po, pwede rin po magpapicture sa inyo. Pero hindi po sukatan nyo na nagpapicture sa inyo ay supporter nyo na. Magkaiba po yun. Ako, kahit si Jaworski, kahit hindi ko gusto si Jaworski, pag nakita ko si Jaworski, magpapapicture ako eh. Floyd Mayweather, makapakyaw ako eh. Pag nakita ko sa mall si Floyd Mayweather, tiniti ako, magpapapicture ako eh. Magsiselfie kami. Ganun lang po ibig sabihin nun. Hindi po ibig sabihin nun na kayo po ay kinagigiliwan. Okay. Alam mo, Joe Marie, hindi ka naintindihan kung ano yung gusto mong palabasin. Maging malinaw ka sa pag-ano. Kumusta daw yung nagpaplano? Pahinga na kayo, tandaan nyo na. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman